Palagi lang nagmumukmok si Christine sa loob ng kanilang bahay. Hindi niya matanggap na hindi na siya mag-aaral pa ng kolehiyo. Nangihinayang siya dahil matalino siya sa klase at matataas ang kanyang mga grades. Maliban roon, desidido siyang makapagtapos ng pag-aaral para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Iyon rin nga ang dahilan kung bakit kahit maraming nanliligaw sa kanya ay wala siyang sinasagot. Gusto niyang ituon ng buong atensyon sa pag-aaral. Pero mukhang masasayang lang din ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil panay ang pakiusap sa kanya ng kanyang ina na pumunta na sa bahay ng pinsan nito para magtrabaho siya bilang tindera. Isang araw, napadaan ng best friend ni Christine na si Leia. "Uy Tina, kamusta ka na? Talaga bang hindi ka na pag-aaralin ng mga magulang mo?" Tanong nito sa kanya. "Hindi na eh. Hindi na raw nila kaya ang gastos para ron. Kahit nga sa pagkain ay hikahos na kami. Sa pagpapaaral pa kaya ng kolehiyo." "Paano kung maging scholar ka? Wala ka nang babayaran na tuition. Baka naman kaya na nilang pangkain mo." Paano naman ako magiging scholar?" "Sumama ka sa akin. Pupunta kami mamayang hapon ni Jessa dun sa Lyceum. May nag-sponsor daw kasi ng 100 scholarship. Pero syempre, kailangan maipasa natin ang exam. Kapag nakapasa tayo, edi wala nang poproblemahin ng mga magulang natin sa tuition." Paliwanag nito sa kanya. Sige, gusto ko yan. Baka mapilitan sila inay kapag nalaman nilang wala nang gagastusin." Kinahapunan nga noon ay nagtungo ang magkakaibigan sa Maynila at nag-exam para sa scholarship. Inilibre lang rin siya ng mga kaibigan ng pamasahe dahil alam nila na walang-wala talaga si Christine. Makalipas ang 2 linggo ay muli silang bumalik para alamin kung nakapasa nga ba sila. Sa kasamaang palad, si Christine lang ang nakapasa. Samantalang ang 2 kaibigan na sina Jessa at Leia ay hindi. Malungkot man, ay madali naman iyong natanggap ng 2 dahil may kakayahan naman ang kanilang mga magulang na magpaaral ng kolehiyo. Laking pasasalamat na rin nila na si Christine ang nakapasa dahil mas kailangan talaga nito ang scholarship na yun. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan ay sinabi na iyon ni Christine. "Nay, nag-exam po ako para sa isang scholarship at nakapasa po ako. Wala na po kayong babayaran sa eskwelahan. Baka naman po pwede akong mag-aral ng kolehiyo," sabi ni Christine. "Pero anak, kahit na ganun, kailangan pa rin ng pera dyan. Lalo at sa Cavite tayo tapos sa Maynila ka mag-aaral. Mahal ang pamasahe mo araw-araw. Ang pagkain mo pa. Para namang hindi mo nakikita ang kahirapan natin." Sumagot naman si Christine. "Kapag hindi niyo po ako tinulungan maghanap ng paraan para makapag-aral ako, lalayas na lang ako. O di kaya, mag-aasawa na lang ako ng maaga para tuluyan na kayong mabawasan ng papakainin sa bahay na to." Galit na wika ni Christine. Sabay tayo nito at pumasok sa kanyang kwarto. Tahimik naman na nag-iisip si Mang Doming. Kahit palabarkada siya at mahilig sa alak, mahal niya naman ang kanyang mga anak. Gusto niyang pagbigyan ng kagustuhan nito na makapag-aral. Kaya nag-isip siya ng paraan kung kanino siya maaaring makahingi ng tulong. Kinabukasan ay maagang gumising si Mang Doming. Nagkape lang siya at umalis na upang mga lakal. Mamumulot sa mga bahay-bahay ng mga itinatapong bakal, pati na rin dyaryo at mga plastic bottles na maaari niyang ibenta. Habang naglalakad, ay hindi mawala sa isip niya ang problema ng kanyang anak na dalaga. Pinag-isipan niyang mabuti kung sino-sino ang mga kakilala niya na pwede niyang mahingian ng tulong. Hanggang sa makita niya sa unahan ang lalaking si Philip, isa sa mga naging ninong ni Christine sa binyag. Pero hindi ito sinasadya dahil hindi naman talaga ito ganun kalapit sa kanilang mag-asawa. Si Philip ay 28 anyos na ngayon. Nakilala ito nila Mang Doming at Aling Anita noong minsang dalhin ito ng panganay na anak nila sa kanilang bahay. In-invite rin nila ito noong araw ng binyag ni Christine.
Nasa 7 taong gulang na si Christine noong ito ay kanilang pabinyagan. Dahil ayon sa mga kakilala nila, kakailanganin ng baptismal certificate sa pag-aaral nito. Lalo na at madre at pari ang nagpapatakbo ng paaralang pinapasukan nito. Noong araw na mismo ng binyag ay wala silang ibang mahanap na makukuhang ninong. Bagong lipat lang kasi ang pamilya nila noon. Kaya maliban kina Mang Oscar at Mang Kadyo, ay isinama na rin nila si Philip na maging ninong ni Christine. Kahit ito ay nasa 18 anyos pa lamang. Hindi naman sila nagdalawang isip na kunin ito. Lalo pat alam nilang nanggaling ito sa mayamang pamilya. Dating ang kapitan ng barangay ang ama nito. Sa 3 lalaking ninong ni Christine, ay tanging si Philip lamang ang kanyang nilalapitan ng kusa kahit hindi siya nito tawagin. Panatag kasi ang loob niya rito na hindi siya sasaktan o gagawa ng masama. Lalo pat disente at mabait ang lalaki. Hindi gaya nung dalawa niya pang ninong. Nang makasalubong nga ni Mang Doming si Philip ay agad niya itong nilapitan. "Uy, paring Philip, ikaw pala yan." Hindi naman kaagad nakasagot ang lalaki at nakatitig lang sa matanda na para bang kinikilala pa ito. "Philip, ako ito. Si Doming, kumpare mo. Tatay ni Raul at ni Christine na iyong inaanak mo." "Ah, oo Mang Doming, kayo pala yan. Pasensya na hindi ko kayo namukaan agad. Kamusta na po kayo? Si Raul at Christine, kamusta?" Sunod-sunod niyang tanong. "Ayun si Raul, hindi ko alam kung nasaan. Masyado nang nalulong sa barkada at bisyo. Minsan sumusulpot sa bahay namin, minsan naman ilang buwang nawawala. Hindi rin nagsasabi kung saan nagpupunta. Ikaw ba, kamusta ka na? Matagal na kitang hindi nakikita rito sa barangay natin ah. Lumipat na ba kayo sa ibang lugar?" "Naku, hindi po. Bali ako lang. Kasi nga sa Maynila ako nag-aral. At noong makagraduate ako ay nakapagtrabaho na rin ako agad sa Maynila. Kaya kumuha na lang ako ng hulugang bahay para may matirhan na sarili at hindi na ako uupa." "Mabuti ka pa nagtinuka sa pag-aaral. Si Raul namin, wala talagang aasahan doon. Tuluyan ang sinira ang buhay. Kapag nakita mo nga yun, mukhang hindi mo na rin makikilala. Sobrang payat, nanlalalim ang mga mata at humpak ang mga pisngi." Kwento ni Mang Doming. Ikaw ba na may nag-asawa ka na ba?" Dagdag pa nito. "May kasintahan po ako, pero nasa abroad." Maiksing sagot pa ni Philip na biglang lumungkot ang muka. Muli kasing nanariwa sa kanya ang problema nila ng kanyang kasintahan na si Jennifer. Matapos makagraduate ng engineering ay agad nakapasok ng trabaho si Philip dahil na rin sa koneksyon ng tatay niya na dati na rin nagtrabaho sa isang construction company. Isang araw, inaya si Philip ng kanyang mga katrabaho na gumimik. Isang bar sa Malate ang kanilang pinuntahan. Doon niya nga nakilala ang babaeng kanyang naging kasintahan, si Jennifer. Habang masaya silang nagkukwentuhan sa resto bar na pinuntahan, ay nakita niya ang grupo ng mga babaeng gumigimik rin. Bali 4 silang magkakasama at isa ron ay si Jennifer. Iniligtas niya si Jennifer sa isang kano na nambabastos sa dalaga. Nagkapisikalan pa bago inilabas ng bouncer ang banyagang lalaki. Matapos yun ay panay naman ang pasalamat ng dalaga sa binata. Bago umuwi ay nagkapalitan na sila ng phone number ng dalagang yun. Ito nga ay si Jennifer. Pagkarating niya ng bahay ay nag-text na siya kaagad sa dalaga. Doon na nga nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Isang araw noon ay bigla niyang na-realize na hindi na siya papayag na patagalin pa ang sitwasyon nila na magkaibigan lamang. Baka maunahan pa siya ng iba. Kaya naman agad niyang niligawan si Jennifer. Hanggang sa lumipas ang mga araw at ang matagal niya ng inaasam na matamis na oo ni Jennifer ay ibinigay na nga nito. Naging masaya ang mga sumunod na buwan para sa kanila. Pero sabi nga nila, ang kasiyahan ay may kapalit na kalungkutan. Ilang buwan na ang relasyon nila nang biglang sabihin ni Jennifer
na na-approve ang application niya sa Canada. Labis na nalungkot si Philip. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit hindi pumayag ang babae. Kailangan na raw nitong tulungan ng pamilya at pag-aralin ng nakababata nitong kapatid. Malungkot man ay walang nagawa si Philip. Ipinakita na lang niya ang suporta rito hanggang sa makaalis na nga ito para makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang unang mga buwan at taon ay naging maganda sa kanila hanggang sa bigla na lang lumabo ang lahat. Ayon kasi kay Jennifer ay hindi muna sila pwede na palaging mag-usap dahil nag-a-adjust pa lang siya sa lahat ng bagay sa abroad. Kailangan niya rin daw kumilala ng mga bagong kaibigan. Tinanggap ni Philip ang lahat ng rason na yon. Kahit pa madalas niyang makita na may mga pictures ang nobya kasama ang mga kaibigan nitong lalaki at babae. Hanggang isang araw, naisipan ni Philip na i-stalk ang lalaking laging katabi ni Jennifer sa mga litrato. At doon nga, nakita niya sa account nito ang magkayakap na picture ni Jennifer at ng lalaki. Kinumpronta niya ang dalaga na labis na ikinagalit nito. At doon ay sinabi nito na itigil na ang kanilang relasyon at wala na raw yung patutunguhan. Ganon-ganon lang at tinapos nito ang mahigit 3 taon na relasyon nila. Labis na ikinalungkot yun ni Philip, kaya naman nagdesisyon siyang mag-leave sa trabaho at umuwi sa kanyang mga magulang para makapag-isip. Nabalik na lang sa wisyo si Philip noong tapikin siya ni Mang Doming. "Philip, ayos ka lang ba? Bigla kang natulala eh." Sambit nito. "Oo, ayos lang po ako." Sagot naman ni Philip. Philip, pwede ba kitang imbitahin sa bahay? Meron lang kasi kaming balak ipakiusap sa'yo. Pabor lang sana. Pero gusto ko sana na 2 kami ng asawa ko na magsasabi nun sa'yo. Nakakahiya eh." Naiilang na sabi ni Mang Doming. "Sige po, kailan po ba?" "Mamayang gabi, kahit mga 6:00. Doon ka na lang magpunta sa bahay." "Doon pa rin po ba kayo sa dati niyong bahay? Yung malapit sa basketballan sa kanto?" "Oo, doon pa rin." "Sige po, pupunta na lang po ako doon mamaya." Sagot naman ni Philip at naglihis na nga sila ng daan ni Mang Doming. Agad na ring umuwi si Philip sa bahay ng kanyang mga magulang dahil muli na naman siyang nalungkot at naalala niya ang kabiguan niya sa pag-ibig. Kinahapunan, nagpaalam si Philip sa kanyang ina na aalis. "Ma, punta lang po ako saglit sa may basketballan." "Ha? Gabi na anak para maglaro ng basketball ah." Hindi naman po ako maglalaro ma. May pupuntahan lang ako. Doon sa may bahay nila Mang Doming, yung tatay ng inaanak ko. Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Tapos inimbita ako kanina." Pagpapaalam ni Philip. "Ganun ba? Pagdala mo na rin ditong niluto kong kare-kare. Marami naman ito at aabot pa siguro hanggang bukas." Alok ng kanyang ina. "Sige po ma, magdadala ko." Matapos makuha ang ulam na ipapadala ng ina, ay naglakad na nga si Philip patungo sa bahay nila Mang Doming. Habang naglalakad, ay iniisip niya na kung ano na kaya ang itsura ng inaanak niya. 10 taon na ang lumipas. Malamang dalaga na yon. Bigla niya rin naalala. Kaya literal na 10 taon na ang utang na regalo niya sa inaanak niyang yon. Pera na nga lang ang ibibigay ko para mabili niya kung ano talaga ang mas kailangan niya. Wika pa ni Philip sa kanyang sarili. Pagkarating sa tapat ng bahay nila Mang Doming, ay naabutan niya ang matanda na nakaabang. "Philip, halika, tuloy ka." Agad namang tumuloy si Philip. Doon na siya pinadiretso sa kusina at maghahapunan na raw. Iniabot ni Philip ang dala niyang kare-kare kay Aling Anita. "Mukhang masarap ah. Sino bang gumawa nito?" "Luto po yan ni Mama. Masarap po siyang magluto ng kare-kare. Specialty niya yan eh." Sagot naman ni Philip.
Mang Domeng, si Christine po nasaan? Dagdag niya pa. Nasa labas pa, bumili ng soft drinks. Sagot naman ng matanda. Ilang saglit pa ay may malambing na boses ang narinig ni Philip mula sa kanyang likuran. Hi Ninong Philip, kamusta po? Bati sa kanya ni Christine. Ikaw na ba yan, Christine? Kung nagkataon palang nakasalubong kita sa kalsada, malamang hindi kita papansinin. Hindi kita nakilala. Ang laki na ng ipinagbago ng itsura mo. Para kang anak ng Kanu eh. Sagot naman niya. Syempre naman Ninong. Nagmana ako sa lolo kong Kanu, kaya normal ko na to. At hindi ko na kailangan bumili ng mga pampaganda para magmukhang tisay. Pagmamalaki pa ng dalaga. Nagtawa na naman sila dahil doon at nagyaya na ngang kumain si Aling Anita. Ninong, anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Tanong ni Christine. May kaunti lang akong pinagdadaanan. Kaka-break lang kasi namin ng girlfriend ko. Nasa abroad siya at bigla na lang nagkagusto sa iba. Hala Ninong, I'm sorry po, hindi ko alam. Wala yun, ganun talaga ang buhay. Bago pa lang siya umalis, ay nararamdaman ko ng mangyayari yun. Ganun naman kasi talaga ang madalas na nangyayari sa mga magkarelasyon na nagkakalayo. Wala nang nagsalita matapos sabihin ni Philip yun at nagpatuloy na nga sila sa pagkain. Matapos kumain ng hapunan ay lumipat sila sa sala dahil may inihandang 2 bote ng Red Horse si Mang Domeng. Naroon naman si Christine nakaupo sa may sofa at nakatingin lang kay Philip. Tila may ibang tumatakbo sa isipan nito. Ninong, maiwan ko na po kayo rito. Inaantok na kasi ako eh. Paalam ni Christine. Agad namang dumukot ng pera si Philip. Ito nga palang regalo ko para sa mga Paskong hindi ako nakapagbigay. Ikaw na lang ang bahala na bumili kung ano ang kailangan mo. Maraming salamat Ninong. Malaki na po ako para bigyan niyo pa ng regalo. Ayos lang yan. Para nga yan sa mga utang ko noong bata ka pa. Sige po Nong. Tatanggapin ko na lang din po ito. Salamat po. Wika ng dalaga at yumakap pa ito kay Philip. Nakaramdam naman ng hiya ang binata dahil isang ganap na dalaga ang nakayakap sa kanya. Kahit pa sabihing inaanak niya naman yun. Matapos humiwalay sa yakap, ay umakyat na si Christine sa kanyang kwarto. At doon palang nagsalita si Mang Domeng. Philip, ang totoo niyan, may maliit kaming problema na gusto sana naming ihingi ng tulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi kami mangungutang. Biro pa nito sa binatang si Philip. Ano yun Mang Domeng? Ganito kasi yan Philip. Iyang si Christine ay nakapagtapos na ng high school pero hindi pa nagsisimulang mag-aral ng college. Wala naman kaming kakayahan na magpaaral ng kolehiyo. Dahil sa sobrang desidido talaga siyang makapag-aral, nag-apply siya ng scholarship at pinalad na matanggap. Kaso nga lang ay sa Maynila yun. Kahit libre na ang paaralan, ay hindi pa rin sapat ang kakayahan namin para tustusan ng renta kung mangungupahan siya ng boarding house. At kung mag-uuwian naman, maliban sa sobrang layo, mas malaking gastos rin ang pamasahe. Di ba'y nabanggit mo na may sarili ka namang bahay sa Maynila? Baka naman may maliit ka pang espasyo sa iyong bahay na maaaring tuluyan ng anak namin. Kahit pa sa bodega, basta ligtas naman tulugan. Pwede na siya roon. Nakakaawa rin kasi. May honor yan noong magtapos ng high school. Kaya nakakapanghinayang kung hindi makakapag-aral ng kolehiyo. Yung panganay ko naman ay wala na akong pag-asa roon. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, sinira na ng tuluyan ni Raul ang buhay niya. Kaya itong si Christine na lang ang pag-asa namin na makapag-ahon sa amin sa kahirapan. Itong bunso naman kasi ay nasa elementarya pa. Matagal pa ito bago mapakinabangan.
Kaya baka naman pwede mo kaming pagbigyan. Kahit papano ay parang anak mo na rin naman niyang si Christine. Mahabang paliwanag at pakiusap pa ng mag-asawa. Mang Doming, Aling Anita, wala namang problema sa pwestong matutulugan. 3 ang kwarto ng bahay ko. At sa ngayon nga, namumuhay lang ako ng mag-isa. Pero ang iniisip ko lang, paano kung magloko roon si Christine? Hindi ko yan kayang pigilan. At hindi ko rin alam kung susunod yan sa akin. Lalo pa't hindi naman kami close. Susunod yan sa'yo, Philip. Dahil magmula noong malaman niya ang background mo, ay naging idol ka na niya. Gusto niya raw maging katulad mo na naging successful. At kung sakali mang hindi sumunod, tawagan mo lang kami agad at susunduin namin yan. Kung ganun po, edi walang problema sa akin. Dalhin nyo na lang po sa bahay ang mga dadalhin niyang gamit. Sa susunod na linggo pa naman ako luluwas ng Maynila. Pagpayag ni Philip sa hiling ng mag-asawa. Maraming salamat, Philip. Tatanawin naming malaking utang na loob ito sa'yo. Wika ng matanda. Hindi naman ito utang na loob, Mang Doming. Gaya nga ng sinabi mo, parang anak ko na rin si Christine. Nagdaan ng mga araw at dumating na nga ang takdang pagluwas ni Christine at Philip papuntang Maynila. Emosyonal na nagpaalam ang dalaga sa kanyang pamilya dahil ito ang unang beses na malalayo siya. Pagkarating sa bahay ni Philip, kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ng dalaga. Maganda ang bahay nito at malaki. Iginaya niya si Christine sa magiging kwarto nito. Habang nagluluto si Philip ng kanilang pananghalian, ay narinig niya ang tunog ng tubig mula sa shower sa itaas. Mukhang naliligo ang inaanak niya. Matapos pakaluto, ay tinawag niya na ang dalaga. Ngunit hindi ito sumasagot. Pagtingin niya ay nakatulog pala ito. Nilapitan niya ito para sana gisingin. Ngunit napahinto siya. Ngayon niya lang nakita sa malapitan ang mukha ni Christine. Para itong artista sa sobrang ganda. Hanggang sa bumaba ang tingin niya sa katawan ng dalaga. Napunta sa leeg nito, pababa sa dibdib. Nakakaakit ang may kalakihang 2 umbok na naroon. Halatang nasa perpektong hugis at laki yun. Agad na napalunok si Philip at nagsimulang mag-init ang katawan. Bago pa siya makagawa ng hindi tama, ay agad niya nang ginising ang dalaga. Bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang nadala na pambahay? Nakamaong pants kasi ito at t-shirt. May mga pambahay po akong damit. Kaya lang ay sobrang luma na kaya hindi ko dinala. Puro ganito lang po ang damit ko. Sagot naman ni Christine. Dinala niya ito sa isang kwarto at pinapili sa mga damit ng dating nobya na nakatabi doon. Sinabihan niya na rin itong magbihis at bumaba pagkatapos para makakain na sila. Ilang saglit pa ay nakita niya si Christine. Nakasuot na ito ng t-shirt at manipis na puting shorts. Habang kumakain sila ay nagsalita si Philip. Christine, matanong ko lang. Alam naman ng mga magulang mo na sa June pa ang pasukan, di ba? Bakit pinayagan ka na nila na sumama sa akin February pa lang? Saglit na tumitig ang dalaga sa kanya at bumuntong hininga. Si Kuya Raul po kasi. Di ba nabanggit naman na po ni Papa na may bisyo ito? Minsan ay pinasok niya ako sa kwarto. Mabuti na lang at nagising agad sila Mama. Kaya hindi natuloy ang masamang balak niya. Iyon po ang dahilan kung bakit naisip nila na ipasama na ako agad sa'yo. Para mailayo po ako kay Kuya. Nalungkot naman si Philip sa kinuwento ng dalaga at naintindihan niya rin kung bakit ito pinalayo ng magulang. Nang sumunod na araw ay umuwi si Philip na pagod galing sa trabaho. Nagpaalam lang siya sa dalaga at didiretso na sana sa kwarto para magpahinga. Ngunit pinigilan siya nito. Ninong, gusto mo imasahe kita? Mukhang pagod at masakit po ang katawan mo eh. Pag-aalok ni Christine.
Sige ba, kung okay lang naman sa'yo, mukhang kailangan ko nga yan. Agad naman na pumayag ang dalaga at umakyat na nga sila sa kwarto ni Philip. Ninong, dapa ka na po para makapagsimula na tayo. Utos ng dalaga. Nang nakadapa na siya sa higaan, ay sinimulan na nga ng dalaga ang paghilot kay Philip. Mula sa balikat, pababa sa likod at balakang. At napatunayan niyang totoo nga ang sinasabi ng kanyang inaanak. Marunong talaga itong magmasahe. Napipisil nito ang mga nangangalay na kalamnan. Unti-unti ring nawawala ang masakit sa balikat niya. Pero napansin ni Philip na nakaupo ang dalaga sa balakang niya. Kaya ramdam niya ang init ng lagusan nito na nakalapat sa kanyang balat. Maiksi at manipis na shorts lang kasi ang suot ng dalaga. Kaya ramdam niya ang init na nagmumula sa lagusan nito. Maya-maya pa ay bumulong si Christine kay Philip. Ninong, ihaya ka na po. Wala sa sariling sinunod naman yun ni Philip. Nakapikit pa siya noon at nag-aagaw na ang antok sa kamalayan. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang sa dibdib na siya minamasahe ng kanyang magandang inaanak. Pero ang kakaiba roon, nakaupo ang dalaga sa ibabang bahagi ng kanyang sandata. At sa bawat hagod ng pagmamasahe sa dibdib ay nag-aatras abante ang lagusan noon na nakalapat sa kanyang sandata. Tuloy-tuloy ang masarap na sensasyon na gumagapang sa buong pagkatao ni Philip. Nakakalimutan niya na kung sino ang kasama niya sa kwarto na yon. Nagsisimula na rin siyang umungol ng mahina at nabuhay na lahat ng sensasyon sa kanyang katawan. Hanggang sa biglang maisip ni Philip na si Christine nga pala iyon. Gusto niya man pigilan ang kanyang sarili na makaramdam ng labis na ingit ay hindi niya magawa. Hanggang sa hilahin niya ang batok ni Christine, papalapit sa kanya at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nagsalubong ang kanilang mga titig at mahahalata na pareho nilang gustong gawin ang bagay na yon. Pero mas nanaig sa kanya ang pagkasabik sa bagay na matagal niya nang hindi nararanasan. Tinawid niya na ang distansya ng kanilang mga labi at nakita niyang pumikit naman ang dalaga at lumaban ang halikan. Tinulungan niya ang dalaga na alisin ang mga balot nito sa katawan at saka ito inihiga sa malambot na kama. Sinisid niya ang kalaliman ng ilog nito para maging handa sa gagawin niyang pagsalakay. Nagpatuloy ang halik ni Philip at nag-umpisa na ring maglikot ang kamay nito sa katawan ni Tin. Tinugon niya ang mga halik ng binata at napayakap na ng tuluyan. Alam niyang hindi na makapaghintay ang ninong niya at ganun din naman siya. Handa na siya sa mga susunod na mangyayari. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang labis na saya at pananabik sa mukha nito. Hanggang sa maramdaman niya nga ito sa kaloob-looban niya. Kaagad na nagsalubong ang kanyang kilay. Nag-umpisa ng gumalaw si Philip kasabay ng mga hiyaw at daing. Nararamdaman niya na malapit niya nang maabot ang sukdulan. At hindi naman siya nabigo. Sabay silang natapos ni Philip. Ramdam niya ang init na inilabas nito. Kapwa sila hingal ng matapos. Mabilis siyang niyakap ng lalaki at ginantihan niya naman. Matapos ang init na pinagsaluhan nila, kapwa sila pagod. Nakatulog agad si Tin sa bisig ni Philip, habang si Philip naman ay nanatiling nakapikit. Nag-iisip. Saka lang niya napagtanto ang ginawa matapos ang ilang minuto. Para siyang nahiya sa ginawa niya. Paano niya iyon nagawa sa batang inaanak? Tinitigan niya ang maamong mukha nito at mahinang humingi ng tawad. Ganun pa man ay niyakap niya ito bago hinalikan sa noo at natulog na nga.